Sobrang gutom na talaga kami at muntik na kaming hindi makauwi. Bali nga pala itong video na to ay karugtong pa ng pagbili namin ng mga damit namin sa may Ukayan. Nag-withdraw muna kami dahil wala na kaming cash at yung laman ng ATM namin ay inubos na namin. Maglalakad-lakad kasi kami at maghahanap kami na pwede namin makainan dahil gutom na talaga kami dahil di kami nag-almusal. Biruin nyo yun, 4 hours kami naghintay ng bus tapos namili kami sa may Ukayan ng 2 hours. So ibig sabihin nun ay 6 na oras namin tiniis ang gutom. Habang naglalakad kami at naghahanap ng makakainan, nakasalubong namin at nakita namin si tita, yung katrabaho namin. Nagkatita ulit tuloy ako. Alam nyo ba pag break time namin, napakabait ni tita. Lagi namimigay ng apple, chocolate at tinapay. Kaya lagi yung tatandaan kahit saan man tayo mapunta, ang pakikisama talaga ang pinaka the best. Sa kadaldal ko mga karepa, nandito na pala tayo sa may kakainan namin. Sa sobrang gutom nga namin ay sabi ko dito na tayo kumain, huwag tayo mamili ng iba. Hindi na talaga kaya. Nagsisipagtambulingan na kasi yung mga alaga ko sa tiyan. Nagsimula na nga kami magsipag-order, ang kaso nga lang hindi kami magkaintindihan ni tita. O ayan, may tita na naman tayo. O sige, ate na nga lang. Nahirapan nga siya makipag-usap sa amin dahil di namin siya maintindihan. Pero marunong naman siya mag-English kahit konti. Tignan nyo, tuwan-tuwa siya sa amin. At siya nga pala mga repa, bago nga pala ako mag-video or mag-vlog dito, nagpaalam muna ako kung pwede. At sabi naman ni ate ay pwede naman daw. Sa kapwa ko vlogger, may gusto akong sabihin sa inyo. Hindi sa lahat ng oras ay pwede natin kuhanan yung mga gusto natin kuhanan. Or pwede tayong mag-vlog sa isang lugar. Meron kasing bawal at meron ding ayaw. Kaya kailangan ay magpaalam muna tayo bago tayo mag-video or mag-vlog. Wala lang, share ko lang. O siya, mag-order na kami para makakain na rin. Buti na lang pala ay dito kami napunta dahil yung mga pagkain nila dito ay parang pagkain ng Pinoy. Tapos nga ay sobrang mura pa. Tingnan nyo, meron silang pansit, meron silang fish fillet, meron din silang spicy pork na sobrang ahang daw. Tapos meron pang sahog na patatas. At meron din pala sila dito lato-lato. Hindi, joke lang, kasama ko pala yun. Parang Francis, oh. Inunahan na kami sa pagkain, hindi na kami hintay. Gutom na daw siya. Lumabas na nga yung aking order at kinuha ko na. Tapos umupo na ako at para makakain na mga karepa. Grabe, ang dami nito. Sulit na sulit. Pero syempre, ang tanong, masarap kaya? Kaya tara, tikman na natin. Tayo! Hi! Tayo! Food trip! Ang dami no? Ang dami, ang sulit oh. Ang dami mga renta, dakaan tayo. Dito ay kumain, daming Sulit na. daming putahe, sulit. Grabe no? Bro? Parang itolyo ko yun, no? Yung pansit nila oh. Sa kapansit nila, di ba? Oo. Yeah. Ang sarap yung ganito nila. Ang sarap. Akala ko nga ay mauubos ko, hindi ko pala kayang ubusin mga karepa. Kaya ayun, nanghingi ako ng plastic at sabi ko iti-take out na lang. Sayang naman kasi kung iiwan ko lang dito, ang dami kayo nagugutom no? Tapos tayo magsasayang lang ng pagkain, hindi dapat ganun. Mamaya nga pag uwi natin ay kakainin ko to. You know, thank you Lord at nabusog po kami. Dito nga inabutan ako ni Parin Francis ng soft drinks, thank you pre. Nagtaka nga ako at sabi ko bakit ang lamig ng soft drinks, nasa bag lang naman niya. Alam ko na, kaya pala dahil kanina nga diba sobrang lamig. Pumapasok pala yung lamig sa bag niya, kaya ayun, malamig yung soft drinks niya. Dahil malayo-layo ulit ang lalakarin natin pabalik ng mga bus stop, hindi muna kami umalis, nagpahinga muna kami dito ng ilang oras. Naalala ko nga na wala pala kaming internet at paano kami makakauwi nito. Hindi namin alam kung anong oras ang mga dating ng mga bus at anong bus stop ang aming pupuntahan. Sa unang bus stop nga ay meron kami napagtanungan at napakabait ni kuya. Talagang tinulungan niya kami paano makasakay at makabalik sa aming accommodation. Repa, anong accommodation? Accommodation. Napipilipit talaga yung dila ko kapag nag-voice over ako ng mabilisang edit. Pagpasensyahan nyo na. Kanina pala si kuya na tumutulong sa amin ay paalis na pala siya. Kaya ayun, pagsakay niya, wala na kami mapagtanungan. Sinesearch pa naman niya kung anong oras ang dating ng bus at kung tama ang bus stop na pinuntahan namin. Sa pagkakataong ito, syempre hindi tama yung ating bus stop na pinuntahan. Meron kaming pinagtanungan at sabi niya ay sa kabila daw na bus stop ang puntahan namin at doon daw talaga yung sakayan. Thank you po ate. Hindi na nakita ng videoan kasi alam ko bawal naman. Sama sana kita sa vlog at para makapagpasalamat. O ayan na kami. Lakad ng malayo hanggang sa makarating na kami sa tamang sakayan. At sa wakas, thank you Lord, makakauwi na rin kami at makapagpapahinga na rin. Thank you po sa mga tumulong sa amin.